consultations at guidelines para sa Public Utility Vehicle Modernization Program, ating pag-uusapan kasama si Sir Joel Bolano, ang hepe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division. Okay, bago po natin pag-usapan yung final consultation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program, Sir, ano po ang assessment ninyo sa 3 araw na consultation sessions ninyo with different stakeholders para sa modernization program na ito? Magandang tanghali sa inyo. Maganda yung naging resulta at napakarami po na nagsumite ng kanilang mga feedback at position nila ukol sa existing po na polisiya ng program at very productive. 4 na mga sunod-sunod na session yon sapagkat gusto ng ating department na magkaroon ng mga konkretong rekomendasyon na manggagaling mismo doon sa ating mga stakeholders at ibang sektor. Yung unang consultation, yung unang cluster C ay ito yung ating mga katuwang na national agencies, national government agencies sa pagpapatupad. Yung pangalawa po ay yung ating mga kapartner na LGUs. Yung pangatlo po ay yung ating mga civil societies, commuters, kasama na rin po yung ating mga private sector partners. At yung panghuli, ito yung pang-apat, ay yung pong mga drivers, yung ating mga stakeholders na operators, yung other allied workers sa public transport. So, yun po yung 4 na cluster na naging konsultasyon para po dito sa pag-implement ng ating PUV modernization. Sir, si Nina po ito. Ano-ano po yung mga napag-usapan tungkol sa Omnibus Franchising Guidelines para po sa nasabing programa? Dito po sa konsultasyon na napag-usapan yung mga aspeto ng kabuuan ng programa at sa konsultasyon nito ay kabilang po sa mga pinag-usapan yung pagbibigay po ng, again, yung just and humane transition ng pag-implement ng ating program. Kasama na rin po yung polisiya sa distance ng ating mga ruta, distance policy natin sa mga ruta, at yung pong pagpapalawig ng pagpalit ng mga luma papunta po sa mga bagong units natin. Kaya kasama na rin po dito yung bagong mga patakaran at polisiya rin doon po sa ating paggawa ng local public transport plan at sa route rationalization program po ng PUV modernization. Okay, sir, sa consultation naman po with the national government agencies at congressional committees, ano po yung natalakay hinggil sa accessibility at financial support para sa PUV modernization program? Alam mo sa ngayon na yung DOTR ay nilalabi na ma-approve yung budget ng program. During the congressional hearing ng budget ng department ay marami naman mga mababatas ang sumuporta na maipatupad itong enhance program natin sa PUV modernization. In fact, ang DOTR ay may proposed budget na 1.6 billion para po ito sa implementasyon. Kasama na po dito yung para doon sa mga equity subsidy, doon po sa social support program, at doon po sa pagpapatakbo ng programa mismo, kasama na yung route rationalization program ng PUV modernization. Sir, nagkaroon din po kayo ng consultations with the Department of Interior and Local Government Unit o DILG Leagues of cities din, pati municipalities at mga probinsya. Ano-ano po ang napagkasunduan o napag-usapan tungkol po sa mga route planning at approval process? Yes, Ninya, gusto kasi natin ng department at ng LTFRB na patatagin yung tinatawag na ownership ng mga LGUs doon sa kanilang pagpaplano ng kanilang ruta. Kaya dito sa consultation ay presenta natin ng pagbabago sa proseso, yung paggawa at pag-aproba ng LPTRP mismo para masigurado po na lahat po ng mga stakeholders, lahat po ng mga involved para po doon sa programa within the jurisdiction po ng LGU ay kasama at parte po ng pag-implement o paggawa ng kanilang LPTRP. So, initially, napag-usapan din na lalo na sa DILG ukol sa pagbibigay din po ng insentibo doon sa mga LGU para sa paggawa ng kanilang LPTRP na maisama ito sa kanilang seal of good governance para sa mga LGUs at inaayos na ngayon ng DOTR at DILG
yung mga detalye at mekanismo kung paano ito maisasama doon as an incentive. Sir, ano naman po ang magiging approval process at guidelines ngayon ng PUV Modernization Program base sa konsultasyon naman sa civil society organizations at yung iba pang mga concerning stakeholders hinggil dito? Opo, doon sa mga sa lalabas na bagong guidelines, dahil nga nag-revise tayo at nag-review, minandato na po itong bagong lalabas na guidelines na magkaroon ng mas regular na dialogue sa ating mga civil societies, yung ating mga stakeholders, yung ating mga partners para po sa programa na ito para mas madali ang pag-reach out sa kanila at vice versa para mas maayos po ma-implement po yung PUV Modernization Program. Sir, sa final consultation noong October 27, ano-ano po yung mga final changes na natalakay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program ng pamahalaan? Opo. Una po, doon po sa nabanggit ko na po kanina, una po yung tinignan po yung just and humane transition ng program. Nakalagay po yun doon. Yung pong, again, yung pagpapalawig niya, yung pagpapalit kasi natatakot ng ating mga stakeholders na baka nag-consolidate nga sila tapos bigla na agad na magpalit ng bagong unit. Pinalawig po yun doon, hindi katulad yung mga dating policy natin. So pinalawig po yung timeline ng pagpapalit ng bagong unit. Kasama na rin po doon yung sa pagbabago ng distance policy ng bawat ruta na isasama po doon sa modernization. At yung pong, again, yung pagproseso at pag-aproba ng LPTRP at route rationalization kasama na rin po doon. Yung pong mga mekanismo ng pag-avail ng mga financial assistance coming from our government para po sa kanilang loans ng kanilang mga sasakyan ay napag-usapan po yun. Kasama na rin po yung mga konting pagbabago doon sa policy guidelines ng consolidation na magtatapos nga po itong taon na ito. Sinabi po ni DOTR Secretary Jaime Bautista na tuloy na ang industry consolidation ng PUV sa December 31. Sir, ano pa po ang ginagawang paghahanda ng LTFRB para dito? At aabot po ba ito? Yes, yung tama po, yung kumbaga yung deadline for the industry consolidation ay sa December 31. Katulad na banggit ko rin kanina na naglabas na po ng circular ng LTFRB para po doon sa mga policy guidelines ng mga stakeholders natin para kung paano mag-avail ng pag-file ng consolidation at yung mga pagbabago doon sa mga dating existing policy natin tungkol doon sa pag-consolidate. So nakapost na po ito sa website ng LTFRB, pwede na pong tingnan ng ating mga stakeholders para po as early as this time, bago man lang umabot po sa December 31, ay makapag-file po sila ng kanilang mga application for consolidation. Sir, meron po tayong tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si Karen Villanda ng PTV. Ano po ang dahilan ng pagtaas ng equity sa modern unit at magkano po? Yes, tama. Yung pong dating 160,000 na equity subsidy sa ating mga government financial institution ay tinaasan po ito ng 280,000 para doon sa class 2, 3, and 4 at 210,000 para sa class 1 type of vehicle. Para ho matulungan yung ating mga transport groups o yung ating mga transport cooperatives and corporation na mas madali po maka-avail ng kanilang loans para yung equity nila na kailangan ibigay sa ating mga bangko ay hindi na manggagaling sa kanila. Kumbaga kahit tumaas man ng konti yung presyo ay mako-cover pa rin ng equity na ito na ibigay po ng ating pamahalaan. Okay, sir, may isa pa pong tanong mula po kay Karen Villanda. Paano po mag-avail ng subsidy? Well, yung sa subsidy po, ang kailangan lang po ay pumunta po sila sa dalawang government financial institution natin, yung Landmark saka DBP. Kung qualified po sila, yung kanila pong routes ay qualified for the loans, ay once na na-approve po ito at nabigyan po ng provisional authority or franchise na po yung kanilang mga unit, ay i-release po yung equity subsidy doon po sa ating cooperative or corporation.
Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe niyo po sa lahat ng mga stakeholder at transport groups na nakaabang sa mga susunod na magaganap para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Thank you, Ms. Nina. No? Para po dun sa ating mga stakeholders, ang ating po mga drivers, operators, transport groups, ano po, meron po nilabas na bagong circular ang LTFRB patungkol po sa consolidation. Malaking pagbabago po ang nakalagay dito para po dun sa gusto pa pong humabol bago mag-December 31. Naka-post na po ito sa website ng LTFRB para po gabay, para po kung kayo po ay nagbabalak mag-file na po na inyong consolidation. At sa lahat po ng ating mga stakeholders na may gustong i-clarify, may gusto po kayong itanong sa LTFRB, bukas po ang aming opisina. Mayroon po kaming dedicated na project management office sa lahat po ng regional offices ng LTFRB, maging sa NCR man ito o sa central office, para po kayo i-assist. Pumunta lang po kayo sa aming mga opisina. Maraming salamat, Ms. Nina at Ms. Chi. Maraming salamat rin po sa inyong oras. Sir Joel Bolano, ang hepe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division.